mensahe ang kailangan marinig ng mga Aquarius mula November 16 to 30, 2024. Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading nyo, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito, ang last deck. Pwede rin naman na panoorin nyo rin ang inyong sun, moon, at rising signs. Kasi who knows, baka mag-resonate na doon sa tatlong sign na yon ang sitwasyon nyo. Ano to? Well, Four of Pentacles. Yung dulo. Ang dating sa akin, magkakaroon ng decision yung iba sa inyo. I mean, may to try manifest ang iba sa inyo. New beginning. Successful new beginning. Kaya lang ano to? Four Pentacles. Na para bang gusto ng iba sa inyo mag-stay dito for the long run. Ano yung gusto nyo i-manifest dito? Parang something new. Gusto nyo mag-take risk at hanapin ng success. Pero ang wish niya sa kung ano mang sisimulan niya ay for the long run na. Gusto niya na doon mag-stay. Ano kaya yun? Gawin mag-gets. So, wishful thinking. Ano yung wishful thinking niya dito? Four of Swords. Kaya, dalawa na yung four natin. Wishful thinking ay anything na may kinalaman sa healing. Kasi recuperation din naman yan. Kaya nga siya napapagaling dito. Pero interesting. Dahil dalawa ang 4. So, ang dating sa akin, ano kaya ang healing na yun? Healing, di ba? Parang seryoso na this time. Dahil sa presence ng dalawang 4. Dahil stability ang 4. Ano yun? Healing. Ano yun? Reconciliation sa kaibigan. Kaya for the long run, magstay. Kaibigan. Ang weird naman. O, siguro ano to? Either relasyon o career. Tingnan natin. Wheel of Fortune. Na para bang naghahangad ng good change eh. O happy change, yung iba sa inyo. Dito sa reconciliation na hindi ko maintindihan. Career ba yun? Ace of Swords eh. Pwede rin communication. So again, friend ba to? Ay,
o relasyon o work. Sa tinakbo ng reading para siyang reconciliation, minamanifest ang communication sa someone na hindi na nakakausap. Kasi nga, nag-away for some reason o umalis sa buhay, may lumayo o ng ghost. Yun. So, probably ex-friend o ex-lover na. Kasi wala na tayong lead tungkol sa career. Pero again, kung reconciliation sa friend o sa karelasyon. 8 ulit Diba yan? 8 of Pentacles. Yes. Tama ko lang Ang dating, gustong mapansin. Gustong itama. May gustong itama. 8 of Pentacles. I-workout ulit. At this time, itama ang mali. Ano yun? Ay, reconciliation, separation. Hindi ko kasi makuha yung idea Tagal natin dito Nagkalayo sila ng landas Nag-end yung connection. Pero again, hindi ko nga magets Pero since may isa pa tayo dito. Sige, last na. Pag wala talaga, di relationship na to. Hindi na to friend. Ano ba itong gustong mag-flip na to? 9 of Wands. Di sumusuko. Di relasyon na to. Kasi mag-lovers yung dalawang to. Relasyon na yan. May isa na di sumusuko. So, sa madaling salita, may someone na gustong makipag-ayos. Ex-lover. Ganun yung energy. Na parang this time, gustong itama ang mali. At gusto na mag-stay sa connection na to forever or for the long run. So, i-workout ulit. I-try i-workout ulit. So, again, mukhang to. Sa haba ng sinabi ko. Mukha siyang reconciliation sa mag-ex ang tinakbo ng reading na to. Whether kayo to, energy nyo to, yung gusto makipag-ayos. Kasi parang gustong kausapin dahil may Ace of Swords sa'yo. Communication. Mag-reconnect. Whether kayo mismo yung gustong kumausap sa ex niyo o may ex na gustong kumausap sa iba sa inyo at yun nga. Ang laman ng mensahe ay makipag-ayos at maging sila ulit o i-workout ulit yung connection. Alam mo yun, get to know each other ulit. Anyways, ibang senaryo. Domestico. Nemiko. So, sa case na to, magkaiba to. Dito magkadikit. Okay? Nakwento. So, sa part na to, mag-ingat sa someone na lalaki. Kung may work ang iba sa inyo, mag-ingat dahil mukhang hindi mapagkakatiwalaan ng taong to. O baka makaaway ng iba sa inyo for some reason. Whether babae o lalaki yung nanonood. Parang may nagbabadyang panganib. Enemy at lalaki ito. So again, sa work to. Kung wala kang work, baka someone na malapit sa inyo ang maka-experience nito. Parang mapapatrouble siya sa ka-workmate niyang lalaki for some reason.
misunderstanding, miscommunication, posible rin, o betrayal na siguro. Um, ano pa ba? Pwede rin tong kung dito literal na ka-workmate, like close friend. Ganun eh. So, yun lang masasabi ko. Anyways, punta na tayo dito sa susunod. Ano pang masasabi nito? Extra message o advice sa 2 weeks na to, venture. Business venture. Trust and follow through on a new business idea or career opportunity. So, kung trip nyo mag-try ng something new sa career, go lang daw, suportado ng universe. Career or business. Or anything na may kinalaman sa pera. New career. So, para sa iba sa inyo, ito naman, new career. Your work focus is shifting in a positive, new, and successful direction. So, iba sa inyo ay magkakaroon ng new career? O maisipan magkaroon ng new career? O baka mag-a-apply, matatanggap na sa loob ng 2 weeks? So, kung hindi ito mangyari sa inyo, di ba sa someone na malapit sa inyo? O pwede rin namang naandun na sa process na kakatanggap pa lang sa work. E di, kung gano'n ang sitwasyon na sa loob ng, sabihin natin ngayong month lang nagkaroon ng work. As in, kakatanggap pa lang. Nasa right path na siya. Ito sabi, your wish is granted. What you've asked for is coming true. So, kung ano man daw ang inyong kahilingan o gustong makuha, magkakatotoo. Okay? So, sa madaling salita, may wish ang iba sa inyo na maaaring makuha nyo o magkatotoo sa 2 linggo na to. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.